What are you playing, Long? Ladybug. Uy, ladybug. Uy, good girl man na nag-play sa iyang toys. What? My Japanese song. Mo di ay nag-play sa toys kaya ang iPad. That's why I'm playing with the toy. Yes. Kamusta everybody? Today, another day, another vlog in the Ilgin ninyo. Nag-open tayo ng bintana. Ito pala yung ating weather today. Sobrang lamig. Wala na nag-snow ulit. Ang dalawang nest, dalawa na sila dyan. Ay, ayan o, isa, dalawa. Dalawa na yung bird dyan. Mula nung nandito kami, ay parang nag-transfer ata siya doon. So ayan, malamig tayo today pero hindi naman na icy. Oh. Get your shoes lang. Get your shoes. Huh? You need Where's your socks? Oh, it's my shoes. For lucky sock. The rider too. It's there. Near the fruit bowl. On the table? Yes. Where the moldy bread is? Yes. Where the moldy bread. Hala, sindan niyo. Bahala na yan. Ugoy, di man na. Paris lang. That's okay. Here. The other one. Yeah. Teka lang, mag-turn off tayo nito. Sobrang init. Dali. Buslot na yung tawon yung shoes ni Inday JJ. Sabi namin, bilhan namin siya soon. Mommy? Yes? On this Friday, What is it? on this Friday, will Daddy buy me new shoes Yeah. and take me to Asda? Jenny, naunsa naman ka diha? Tuwad-tuwad naman. Dali. I keep falling. Mommy socks is There's not something. the same. And There's something What is it? second. Nahihirapan na ako maglagay ng aking sapatos. It's tickle me. Is it? Wait, get your koala. It's outside. Where's my pink jacket? Baliktad pag yun yung kanyang sapatos. Okay. Nakalimutan ko pala i-prepare yung tubig ni Jessica. Sa lahat ng makalimutan. Hello, ay parang na akong upaw. Ganyan lang. Oh, okay lang yan. Itong tubig niya. Tubig lang yung dinadala niya. Sinabi namin sa kanya last time. Dahil sabi niya sa amin na yung kanya daw mga friends is meron daw silang snack time. Si Jessica, never namin yan siya pinadala ng snack. Ang mga friend niya pala, nagsa-snack time daw. Sabi namin sa kanya, magbili tayo ng snack. Ayaw niya man na magbili ng snack. You don't like snack? Hoy, Jenny, naunsa naman ka lang? In that thing. Yes. The one that I played the bike with her. Yes, why? Who is I it? forgot. Wait, go there, okay? I will move this one. Si Jenny, oh, nag-pink leggings na naman. Isa lang talaga yung leggings na gusto niya. Uy, kumakanta pa. What's your song about? Huh? Jenny's song. What's Jenny's song about? Yes? Put that up, anak. Jenny! Inside na, please, anak. I don't want to meet him. Ay, nagdala na naman ng iPad. I don't to be in my iPad. That's good. Charging. She don't really know where's her iPad. That's okay. Yeah, I will put this blanket. Yeah, Sit putting. properly. You okay? It's my jacket. Yeah, it's okay now? Yeah. Medyo ano naman to. Mommy, I found Khadija. Warm dito sa loob. Khadija plays Minecraft. Is she? Oh. Nag-aso-aso yung ating baba. Ilagay ko lang ito. Hindi ko pa ito nalabhan ba? Ayan, oh, nahulog kasi ito sa Rainbow one. daanan. Kaya medyo madumi. Bilang, move na.
Tapos, ito, Wait. kahapon, nahulog din ito sa daanan kahapon. Kaya yan, no? I'm inside. Yay! Be. Sige, up, up, up. Up, up, up. Let's go to the top. There's someone. I-fold lang natin para hindi sila malamigan ng masyado. Are you ready to go? Yeah. Yeah? Okay, mommy will close this one now. And Mom is up. Ha? Nothing. Mainit dyan sa loob dahil mayroong raincoat. Hindi sila nalalamigan. Jenny. Nagbabite na naman ka ng finger lang? No? Another day, another journey. Dito kami dadaan. I hope okay kayong lahat dahil si Inday ninyo okay. Tinatry ko yung aking best na every morning daw. Pag gusto natin maging positive, dapat gratitude yung nasa ating utak na magpasalamat tayo kung ano ang meron tayo ngayon. Charot! Na-learn ko yan lahat sa YouTube kasi yan yung tinitignan ko at nakaka-help siya sa aking cognitive. Sa aking brain cells. Ito yung ating forma ngayon. Ang ganda nitong kuwan. Kahoy. Nag-yellow na siya. Ito dito, mas una siyang nalagas, no? Yan. Ito dito, wala pa siya ng lagas. Yellow corn pa siya. Yellow corn. Maganda siyang tignan. Last week, nag-ice-ice ito dito. Ngayon, wala na masyadong ice. And hopefully, wala ng ice. Uy, kay grabe, tugnaw kaayo pag mag-ice. Nandito inyong Inday Marites! Alam nyo ba, the reason why my comment section is still on, dahil merong nagkuan sa akin, nag-message, Mami Elgin, pwede mo naman i-off yung comment section mo dahil nakabasa daw sila ng mga super mean comments from the heartless people. Ang reason bakit naka-on yung comment section is not for them. Wala akong pakialam sa kanila. They don't get any reaction from me. At wala akong sasabihin. Wala akong pakialam talaga sa kanila. But thank you sa lahat ng mga tao na nagme-message sa akin na pwede ko daw i-off yung comment. Kay grabe daw lagi daw yung mga bashers. So yun ang reason is for the people who have good heart. Yun yung reason bakit yung aking comment section is naka-on. Dahil alam ko na hindi naman para sa mean, heartless people ang aking ang aking comment section, hindi para sa kanila. They won't get any reaction from me. And ang aking gagawin, ignore them. Ignore them. Wala akong pakialam sa kanila. As in, wala dyan talaga akong pakialam sa kanila. They can say whatever they want. They can bash me whatever they want. Kahit magalit pa kayo dyan. Yung iba ba, sometimes, yung nababasa pa ako ng comment dati, ma-feel mo talaga yung galit sa kanila. Hoy, kayo lang yung alkansi. Oy, tapos, ako dito, nag-share lang ako sa aking daily life na sometimes, hindi ako perfect, merong mood swings. Masuko man hinoon sila. Oy, kayo yun talaga yung alkansi sa akin dahil ako, nag-share lang ako. Pero kayo, dihan, naapiktuhan na mo din hagayo. Nangasuko na day, nag-wild na. Oh, sabi nga nag-message sa akin, nag-wild na sila sa comment section, Inday Elgin. Sabi ko, Ma'am, salamat sa concern. Ha? What? Yes, it's mad. Sabi ko sa kang ma'am na, Ma'am, salamat sa concern, ma'am, ha, dahil sa'yo, nag-advise siya sa akin nga na i-off nga yung comment section. Pero okay lang naman. Yes. Okay lang naman sa akin, no? Kahit mang-bash sila dyan, magsabi sila ng kung ano-ano. Kahit para na nila akong patayin dyan sa comment section. Okay lang, day. Padayon mo sa inyong gibati, day. Kinsa rami mga high blood. Kayo lang yung mga high blood. Basta kami, happy lang kami, oy. Importante, we are not affected sa kanila dahil hindi naman natin yan sila kilala at hindi nila tayo kilala in person. Ang akin kasi, sayangan ako sa mga mababait na tao dito sa aking comment section. Lalo na sa mga yung nagko-comment about kay Jessica at kay Jenny. Yun yung reason na wala talaga akong kuan. Na ayaw ko talaga. Sayangan ako sa comment dahil sa mga mababait na mga tao ba na nagko-comment dito sa mga bata. Yun talaga yung reason. Yes?
Alala nyo, dati nag-off naman ako ng comment section dati. Pero yun nga, nasasayangan ako. Sabi ko, wala akong mabasa. Yung mga comment ba para sa mga bata. Nasayangan ako. Sabi ko, why I should turn off the comment section just because of those mean, rude people. Ganun yung nasa isip ko. Kung mangbash mo diha, padayon mo diha. Na. Kay it's wet man diha. It's gone now? Dinala ko lang to si Inday kay hala. Teka lang, meron pala yung iPad namin doon sa ano oh. Sa be careful ha, dito sa pram ba. Ayun, pero thankful ako sa lahat ng mga good comments. Wala naman, hindi ako aware sa mga comments sa comment section dahil hindi nga ako nagbabasa. Kung hindi lang ako nakabasa doon sa mga messages na nagme-message sa akin, wala talaga, hindi ako aware sa mga yaw-yaw ng everybody in the world nang galit sa aking mukha na naunsa naman mo din ha, wala manunta mo pang unsa adya, pero affected man kayo sa aming vlog. Kawawa kayo kung kayo yung affected dahil kami ang inyong Inday Tawtay dito, tatawa lang ako talaga. You won't get any reaction from me and I don't care about you. If you don't like me, I don't like you too. What? I'm not going. I'm just, what do you call this? I'm so mommy is loading. I'm just moving the pram. Ganyan pala upag. Ayan, ganito kami kadilim. Pag hindi ko i-adjust yung light. Put this on so you don't fall. Okay, anak. There you go. Dito ako naglakad-lakad ako dito sa likuran at bigla ang umuulan. Hoy, alam nyo, mayroon akong chismis. Ito po asa kong baboy. Mayroon akong chismis sa inyo. The worst experience that I have in my life. Sobra-sobra gyud ang aking experience. Ngayon, hala, naglapok-lapok naman niya ang aming kuan oy. Stroller. Kung saan na kami umabot, okay lang kaya itong pram. Sobrang dumi ng kanyang ligid ay. Yun, namili muna ako ng aming panghapunan. Another bill na naman ito ni Inday. Si Jenny, hindi bumaba, no? Hoy! Nagsigig dula. Ang iPad. Hoy! Jenny! Jennifer! Ang sus ng bagay, oh. Biglaan ng mayroong sunlight. Ngayon, maglalaba tayo. Kaya mayroong tayong sunlight. Paminsan-minsan lang to ganito eh. Nag-aaway yung bird eye. Parang si Inday Jessica at Jenny, palaging nag-aaway. Hoy, kabisi. Nagsisirbatuan sila. Ganito sila dito pag ma-late bitaw, ikaw mag-start, magpa-start, magagalit yung iba, mag-beep sa'yo. Okay, kami na. Alis na kami. Kaya baka dayo na naman mabip-bip-bip dito. Hindi pa talaga ako nakagraduate sa aking pagtutulak nitong kuano. Stroller, no rush, oy. No rush. As long as na mas healthy naman din maglakad-lakad. Pag ako'y nagdadrive na palagi, namura na gid ko aning baboy. Bahala na dyan. Basta kayo makadrive tayo sometimes. Yun yung importante. Dati never ko talaga inisip na makakadrive ako dito, makapunta ako dito. Charot! O, diba? Andito pala kami, day, sa kuan. Ito yung ating balita today. Hi, BNQ pala yung delivery. Hello, may bata dito na hindi ito bumababa. Ang bata na. Ayan. Dali lang, help mommy. Help mommy, anak. Ay, nako, sila Inday. Ayaw magtulong sa kang mami. Dali na. Asa naman ka? Oh, na, naghaghag naman hinoon. Ibis mag... Naganon-ganon sa aking likod. What smell? Ha? Aray ko, nagkontak pala dito yung anak ni Wayne. Di ba merong kapatid sila Inday na step-sister ba yan? Or half? Half-sister na? Go inside kaya it's cold. Tapos, nanganak na siya. Nanganak siya at may apo ulit kami. Dalawa na yung anak niya sa una. At ngayon, nag-ano kasi sila,
nag-separate sila sa unang asawa ba. So, nagtawag siya dito kay Wayne at binalitaan niya kami na nanganak na siya, baby girl. At may apo ulit kami na baby girl. At sobrang saya ni Wayne dahil open it anak. Tinawagan siya ng kanyang anak. Happy kami dahil yun. Kahit, ay teka lang, i-open ko lang itong nagalit naman ito si Inday. Oy, here you go. Go in anak. Unsa naman, nagdagma ka? Be careful. Kahit ano ba, hindi kami always nagkikita at hindi naman din siya always pupunta dito dahil nga diba sa issue na ayaw ng dating karelasyon ni Wayne na magkita sila nitong dating anak niya. Yung dalaga, ay dalaga, hindi dalaga. 30, 31 na ata siya. So, mayroon na siyang 3 anak ngayon at ayun nga, na-shock kami dahil tinawagan niya kami. Sobrang happy niya sa balita na binalita niya sa amin. Last time kasi tumawag siya, nagpakita siya ng ring dahil yung dati niya, nakapunta na yan dito yung kanyang boyfriend. Dito na yan, nakapunta siya dito last time, na-meet namin siya. Mabait naman siya nung nagpakita siya ng ring dahil engaged na daw sila. Tapos ngayon, meron na nga silang baby. At baby girl ulit. Sabi ko kay Wayne, honey, ano kaya yung ireregalo natin, no? Sa bata, di ba? Dati lang, nung buntis ako kay Inday Jenny, pumunta siya dito sa bahay. Doon sa dati pa naming bahay. Nagdala siya ng maraming mga maliliit na gamit ng kanyang anak. At binigay niya sa amin kay Jessica, kay Jenny. Ayun, nanganak na siya. At si Wayne, gusto namin ma-meet sana yung newborn ba na baby. Gusto namin ma-meet. Pero hindi namin alam kung kailan dahil kung wala lang sanang issue yung dating karelasyon ni Wayne. What do you want to eat? Okay lang talaga sana na dumalaw kami doon. Ganun ba? Normal na lang sana talaga. Pero hindi kasi ganun. Pasti na naman. Nagpasti man ka ganina. I want a pasty too. Kung kuan lang ba, yung normal lang sana na wala na sana mga hinanakit. Walang mga issue ganun. Ay ko talaga ang lahat. Kaso ganun pa din, oy, ilang years na yung nakalipas si Wayne. Nakamove on na. Ang tagal na nakamove on ni Wayne. Tapos, yung dati lang niya talagang karelasyon, hindi pa talaga nakamove on. Kaya hindi namin ma-meet yung bata. At hindi namin makita-kita si dating anak niya. Dahil na yun sa ganun. Yan lang, oh, sa isyong ganun. Kasi big deal pa din hanggang ngayon. Nung nalaman ng nanay ng bata na nakikita si Wayne at yung anak niya, sobra ang kanang gulo ba? Sobra ang gulo na nadating sa kanila. Yung ang anak ni Wayne is parang hindi na siya kinausap ng kanyang nanay dahil nga nalaman niya. Tapos nung nagpupunta siya dito, marami siyang tinatanong sa kanyang papa. Sabi niya ganito, ganyan kasi yung sinasabi nila sa'yo. Parang naging masama si Wayne na tatay. Alam niyo naman si Wayne, hindi naman siya ganun na pagkapapa sa aking mga anak. Pinaka-sweet na papa si Wayne at wala talaga siyang masamang ginawa. Pero yung ano kasi, ganyan kasi yung sometimes yung relationship pag hindi nag-work, yung isa naninira tapos nasubraan ba pag nag-exaggerate na dayon ba? Ganun. Ganun yung nangyari sa kanila. Dahil itong anak niya, never niya na itong nakita. Simula nung bata-bata pa talaga. Never na. Tapos yun nga, hindi ba, hinanap siya ng anak niya. Pinuntahan siya dito. At hindi nag-expect si Wayne na kahit nung nabuntis siya, tapos nanganak, magsabi siya sa kanyang tatay. Dahil nga yun sa mga issue-issue na baka hindi na daw siya kausapin ulit. Pero hindi naman sila always nag-uusap. Sabi ko nga sa kanya kagabi na, honey, may dalawa kang anak pero parang feeling mo, sabi niya, ang bonding daw wala na doon. Parang hindi na sila magkakilala, parang stranger na sila kasi nga nagkalayo. Ay ilang mga years talaga. Tapos yun nga, nung dalaga na yung anak niya, wala silang contact hanggang na nagpakasal na lang, hanggang nagkaroon ng apo. Pero na-meet namin yung mga apo ni Wayne, dalawa. Ito lang bagong sila ngayon, hindi pa namin na-meet dahil hindi pa namin alam, sobrang gulo pa din ng pamilya nila, hindi nga tanggap ng dating asawa.
Eh, hindi man siya dating asawa. Oy, hindi tanggap ng dating karelasyon ni Wayne na magkita sila. So, ito namang anak ni Wayne na masunurin naman masado. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya na malaman ng nanay niya na pumunta pa siya dito. Kaya, medyo matagal-tagal na talaga hindi ko siya nakadalaw dito sa amin. Last nilang dalaw, ilang years na yung nakalipas. As in. So, hindi namin mamit-mit yung mga bata. Tapos, gusto namin bilhan ng regalo. Kaso lang sabi ni Wayne, ayaw na. Baka magkagulo na naman. Baka sabihin na naman ng nanay niya na ganito, ganyan. Nagpapadala kami ng regalo doon. Wag na lang. Tapos, pag nag-birthday yung kanyang anak, hindi din ito siya nag-greet kasi iniiwasan niya ba na magkagulo. Ayaw niya na magkagulo-gulo. Ayaw niya na. Sabi niya na gusto niya lang na mag-live ng peaceful life dahil nung nalaman kasi ng dating karelasyon ni Wayne yung lalaki na pinalit kay ganito kasi yung story. Yung babae is parang mayroong nangyari sa kanila ni Wayne. Hindi ko nasasabihin sa inyo dahil personal na nila yun. Tapos yung lalaki na naging asawa niya ngayon, sinabihan ni Wayne silang dalawa kasi gusto niya nga maging okay sila ni Wayne. Tapos sabi ni Wayne na, yan yung pinili mo. So, dyan ka na mag-stick. So, ngayon, dyan siya dyan yung steppapa ng bata. Siya yung nagpalaki nitong bata na to. Pero kawawa naman yung anak ni Wayne dahil never niya daw na-feel na parang terminate siya ba na na sa kanya. Dahil nga, kay Wayne nga siya. So, yun yung nangyayari. Magulo, uy! Magulo. So, gusto ni Wayne na gusto lang niyang iwasan yung mga ganyan. Kasi pag, nung nalaman kasi nila, parang gusto ng lalaki ng tatay, steppapa, na gusto nila ng gulo. Na gusto nila sugurin si Wayne. Gusto nilang ganito. Gusto. Ambot, oy, sabi ni Wayne, kapoy na daw siya mag-isip sa mga ganyan. Matanda na siya. Why not move on na lang sa mga dating mga nangyayari, sabi ni Wayne. But hopefully, mamit namin yung bagong anak, mamit namin yung apo ni Wayne na bago. Hindi ko din nakikita sa picture dahil hindi kami konektado sa social media at hindi din kami nagchat-chat na nitong anak ni Wayne dahil nag-iiwas din ako. Ayaw ko na mabigyan siya ng stress doon. Ayaw ko na awayin na naman siya ng kanyang nanay. So kami lang yung nag-aantay kung kailan sila pupunta dito, kung kailan sila dadalaw dito sa aming bahay. And hopefully soon, mamit namin itong baby. Dahil another joker kay si Wayne, no? Kay yung tatlo niyang apo, mas magulang, no? Mas matanda pa sa kanyang mga anak. Yan nga, kawawa siya sa kanyang mga experiences. And hopefully, hindi niya na ma-experience ulit yung mga ganyan-ganyan, diba? Pero sabi ko kay Wayne, honey, pag tayo hindi magkaintindihan na talaga, tapos kailangan namin lumayo ng mga bata, hindi ko naman yan gagawin sa iyo na, diba, ilalayo ko talaga ang mga bata, iano ko sila sa kanilang tatay, ayaw kong ipakita ganito, ganyan, kasi alam naman ng mga bata kung gaano kabait si Wayne sa kanila. Alam at feel ng mga bata yan. So, mayroon pala akong sardinas dito, iano ko ito, unan ko ba? Nagbili na naman ako ng isang mangga at isang kapayas. So, ito yung lutuin ko. So, ayun, nanganak na siya. Pagtawag niya, sobrang nakuan talaga kami. Pagtawag niya, sobrang shock kami. Bakit sobrang cute ng bata. Tapos sabi niya, hindi daw iyakin. Ano daw, yung kanang relax lang daw. At sobrang happy nila dahil gusto nila ng another babae. Dahil yung yuwa niya kasi, lalaki na yung anak. So, gusto nila ng babae. So, dalawa na yung babae niya at isang lalaki sa yung same ang papa. Ganun yung nangyari. So, sabi ko sa kanya na, grabe ang ano namin. Pero alam nyo, hindi namin siya binalitaan na buntis ako dahil iwan ko ba sa amin ni Wayne, pag nagtawag yan siya, parang sila lang yung pinapakinggan namin ba? Sila lang yung aming pinapakinggan kung ano yung binabalita nila sa amin. Wala. Sabi ko, honey, bakit hindi natin sinabi na meron din tayong upcoming na action? Next time na lang pagtatawag. Dahil next, ano ba yung birthday niya? Baka birthday niya naman soon. Ito, binilihan ko si Wayne. So, sobrang happy ni Wayne dahil every morning, sweet in yung inday. Oy, nag-i-effort din ako. Oy, hindi lang ako always moody. Nag-i-effort din ako. For you, honey. Tapos lalagyan ko yan ng every morning. That's what I do. I'll put
ito, Lucozade, ano to siya, drink niya. Tapos isang muffin, ganito, charot. Ay! Ay! Nahulog ginoon. Nanitumbling ng muffin. Isang muffin, i-wrap ko yan. Ilalagay ko siya sa ziplock kasama itong ganito. Itong ganito. Nag-effort na naman ako. First time niya daw na maranasan na ganito, na meron daw akong prepare. So parang na-shock si Wayne. Na-shock siya dahil, halaga, ang asawa ko. Kinilig ang kigol ni Wayne. Kinilig. Ano naman ako, ma-effort naman ako kay Wayne. Sometimes lang talaga. Hindi kasi siya nagpapaluto ng umagahan. Ganun ba? So ito, I hope, gusto niya ito dahil ipapadala ko din ito sa kanya every morning. Magre-repack ako ng kanyang mga snacks. Dahil doon naman yan siya kumakain. Doon yan siya bumibili ng kanyang food sa kanyang work. Dati nilulutuan ko siya ng pasta. Pero baka next time magluto ako ng pasta. Yun na naman yung ilagay ko dito every morning na parang mayroong for you honey. Ay! Itago natin to para hindi na tayo magsulat-sulat. Ayan. Oh. Para dyan na lang yan. Para bukas, nandiyan na naman. So, ganun yung aking ginagawa sa kay Wayne. I-fridge ko lang itong kanyang mga drink. Hindi ko siya sinasabihan like every night na, honey, meron kang para sa'yo bukas. Inaano ko lang, nilalagay ko lang dito. And hopefully bukas, hindi tayo malate pagising. Kaya pag malate kasi ako, sometimes nakakapunta na siya ng work. Okay na yan. Alda, matumba man siya, oy. Hala, mahulog. Oh, okay na yan. So, ayun na po yung aking mga marites for today video. Ito, nagbili na ako ng chicken para ito sa kanilang hapunan mamaya. So, si Jessica isa, kay Jenny isa. Magluluto na lang ako ng rice. Yan na, ready na. Hindi na ako magluluto dito kasi yung aming kitchen, alam nyo, I tried my very best na hindi na talaga sobrang kalat. Every day, nililinis ko. Pag merong hugasin, hinuhugasan ko tapos ina-arrange ko kaagad diretso kay sobrang happy ni Wayne na makita niya yung ganito yung aming kusina dahil sometimes lang naman ako ganito, di ba? Parang nawawala na kasi yung ano ko, yung tupak meron pa rin. Pero yung ano ba, yung ang tawag nito morning sickness ko, nawawala na siya. So tinatry ko na yung aking best na ang aming bahay. Medyo makalat naman dito sa living room pero yung aming kusina, hindi na siya ganun kakalat. Yung, alam niyo na walang masyadong mga hugasin ba? Ganun. Wala talagang hugasin dahil linugasan ko talaga. Si Inday, nagpasti na naman siya, uy. Ayun na naman yung kanyang kinain. Okay lang kaya yan sila sa pasti. Yung pasti ba na parang, ay, ambot, basta ito. Ilagay ko lang ito dito. Meron akong konting mga kalat dito na i-arrange. Pero, Jenny, after you take your jacket ba, you look, your plate is still there. What did mommy say? After you eat, you put it in the sink. Go put it, cow. Ito si Inday Jenny, hindi pa siya masyadong responsible. Si Jessica, pagkatapos niyang kumain, sa sink diretso. Ay naku, wala na pala ako. Rice, gutom na ba ako ay? Okay, magluto muna ako ha dahil alam niyo na Sunday, nagutom na naman ako Ay, merong fish dito yung niluto ko kahapon. Nabiyaan man sa ube na ganito naman yung itsura. Mommy's too busy? Kain tayo, papaya. Hinog ito, hindi siya hilaw. Okay lang to sa akin kainin, no? Alam nyo, anong problema ko dito, yung mga bata, mahirap sila i-control sa kanilang mga gadget. Kay bakit? Nag-addict na yun sila sa kanilang mga gadget. Tapos, sabi ko sila, kanilang tatay na, honey, pag mag-gadget sila ba, dapat i-control natin, honey. Sabi niya sa akin, mommy, that is the reality now. Hala, reality na daw kuno itong gadget ngayon. Hindi na daw maiwas-iwasan ang mga bata. Ganyan na daw kuno sila. Ano lang sila, hindi na lang natin pilitin. Pero ang mata kasi ng mga bata, yun yung ano ko. Mayroon naman silang madaming coloring. And everything provided yan sa kanila, no? Mayroong mga coloring, activity book, and anything, and sure balo. Pero, ay, ambot. Itong gadget talaga. Nakakaano, sira talaga ng mga, ng mga bata ba? Ayan, ang ating likuran, hindi pa rin natin ito nalinisan dito. Hopefully soon, pag hindi na masyadong malamig, makuha natin yung mga damo-damo. Ay, anong tawag dyan? Mga dahon-dahon. Kaya naghulug-hulugan naman yan siya dyan, oy. Nak,
No, na iPad na. Not like that, oy. You're always your iPad all that time lang. That's bad for your eyes. Agay! Galit pa siya sa akin. Ang kulot na na imong buhok, oh. Gakulot na imong buhok, oh. Nam! Ang bango ng buhok ni Inday, ay. Gakulot yun siya. Pagkatapos bitaw namin siyang i-blower, babalik talaga siya sa pagkakulot. Si Jessica, nung pinutulan namin yung kanyang buhok, hindi na talaga bumalik. Ang pagkakanang ganito ba, wave. Jenny Kuyot. Mamaya na ako magluto. Mag-edit muna ako, tapos anong tawag nito, eh? Linis ako sa bahay. Arrange ko lang itong mga kalat dito. Tapos, mag-charge ako nitong itong camera, kay lubat na siya. So, tapusin ko lang itong aking i-edit. Yung matawil namin, nandito pala. Kailangan ko pa yan dalhin doon. At ako'y maglilinis, magtitiklop and everything, surbalo, kay daghan kaayong. Para mamaya, happy na naman yung ating asawa pagdating. Uy, limpyo lagi ang balay. Malinis ang bahay. Oh, linis gidong. Maglinis na ako, uy, kay New Year resolution. Para hindi masyadong makalat yung bahay. Ang dyan, okay. Hindi siya masyado, no? Ang dito lang sa kwarto ng mga bata. Tapos yung mga glass, sobrang daming mga fingerprints. Kailangan ko siyang linisin. Nagdyan yung aking cellphone na pang-edit. Nag-edit yung Inday. Wagid ako nagtinapulan today. Para nang naglukdo ng kuan. Naglukdo ng tubol. Ang aking nanay is the best advisor of all. Tapos yung aking sister, pag meron akong problema, always akong nag-contact sa kanila. Mas mabuti na yung ang ating nanay at ang ating sister, yung ating, anong tawag dito? I-contact at i-trust ba sa ating mga issues sa mga buhay. May issue na kaday. Si mama, nagsabi siya sa akin na if possible, the best good dito, ang aking nanay magkuhan sa akin, anong tawag dito? Mag-advise. If possible, ignore or wag magkausap ng mga friends ba na makakapadown sa iyo. Dahil sometimes, meron talagang tao na parang feeling mo, madown na hinuon ka, imbis na makipag-usap ka sa kanila, parang madown na hinuon ka sa iyong self, tapos ma-depress ka na. So, si mama, nag-advise talaga siya sa akin na, if possible, piliin yung mga friends. Sabi ni mama, sabi ko din kay mama, oo ma. Kasi, sometimes, mayroon tayong friend na, we treat them as their friend. We treat them as their... Tinitrato natin sila na friend natin sila, pero hindi naman pala nila tayo friend. Yung ganun. Tapos, bibigyan ka pa ng depression, stress sa buhay. Kasi dati, meron ako mga friend. Hindi nyo sila kilala. Kaya libakin natin dito. Hindi, ay, kilala. Ay, iwan ko, bahala lang. Kilala nyo ba na yun sila? Meron akong friend dati na kahit hindi ka nagtatanong sa kanya, sinasabi niya na, alam mo ba, ganito, ganyan. Ako, yung parang hindi, iwan ko ba kung sinasadya or ano ba talaga, yung parang gusto niya na parang kompetensya kayo sa life. Meron ganyan na friend. Pero now, I'm happy na wala naman na akong ganyan na friend. Pero sabi ni mama, if possible, kung meron kang friend, kahit family na, meron kang mga pamilya na ganyan sometimes na maghambog-hambog gani. Tapos parang feeling nila yung life is a competition. Yung ganun. Hindi siya healthy sa life. Pero last time, nung na-depress ako, dahil yun sa weather at dahil din yun sa isipan ko, hindi yun dahil sa friend ko na iniisip ko yung, wala naman na akong friend na ganyan ngayon dahil toxic. Dinilit ko talaga sila sa aking life. Tinanggal ko sila sa aking life. Ayaw ko ng friend na ganyan na parang bibigyan kanya ng stress at depression yung ganun. Kasi parang nag-aano ba, yung hindi ka bitaw nagtatanong tapos sinasabi, ako bitaw, magbili ako ng ganito, bibili kami ng million-million na bahay, meron akong savings, meron akong ganito, dahil siya wala, maribe, kung saan-saan na umaabot yung tape, kung ano-ano na lang, tapos feeling, naunsa ka day, man ka nabikil, makaganyan ka ba? Pero for now, wala naman. Yung last time na nag-share ako sa inyo, sinasabi nyo, ako lang yung tao na ganito na moody, wala sa ganun. Huy, lahat tayo may mood swings. Don't you ever. Don't you ever. Lahat tayo merong mood swings. Pero ako, as a nagbablog dito, ino-open up ko sa inyo, hindi ako nag-hide ng something dahil
Ako, pag ganito yung feeling ko, ganyan talaga yung nafe-feel ko. I don't hide anything. I don't hide anything. Kung ano yung nakikita nyo, yun ay ako. Hindi ako nagpe-pretend na happy ako ngayon kahit hindi ako happy. Dahil hindi talaga ako yan. Once I'm not happy, makikita nyo, hindi talaga ako happy. Once I'm happy, makikita nyo, happy talaga ako today. Pag nag-away kami ni Wayne, sometimes ayaw kong mag-vlog. Ganun ako, inay. Naapektuhan ako sometimes. Ganyan ako. Hindi ako yung tao na mahilig nagtago-tago ng feelings. Hindi ako ganyan. At kahit na mapuna ako ng ibang tao kung ano-ano na lang ng basta yung mga sinasabi ng iba sa past pa. Dahil sa past, dami kong nababasa mga comment for na wala na akong nababasa dahil hindi na ako nababasa ng comment. Sa past, ang daming nagpupuna sa akin, daming mga kuan, basta ang dami nilang sinasabi na nakakasakit. But I don't mind as long as this is me. Kasi hindi naman pilitan. Pero last time nga, nung na-depress ako, dahil yun sa aking isip na I started my day na parang hindi ka grateful sa yung life, ganun. Yun yung contribution ng aking pagkasad. Once na negative nga yung iniisip mo, negative talaga yung result. Kaya ngayon, I tried to be positive early in the morning. Pagkagising ko, hindi ako nag-open ng cellphone straight away. I was thankful. Sinabi ko, Lord, thank you for everything. Tapos inisip ko yung aking life kung saan ako magiging grateful, saan ako magiging thankful. Sabi ko, thank you dahil nandito ako. Thank you dahil meron akong mga anak. Thank you dahil buntis ako ngayon. Another baby na naman. Thank you, meron akong mabait na asawa, ganun. So, ito yung resulta ng aking life. Happy din ako. Diba? Kaya once daw hindi ka grateful, start pa lang sa yung morning, yung naisip mo, bakit nandito ako, ang lamig-lamig, gusto ko niya umuwi niya ang Pilipinas. Doon nag-start, mag-play din sa yung mind. The more you think, the more you will be stressed, the more you will be depressed. Ganun. So, for now, hindi na ako nag-iisip ng ganun. Early in the morning, thankful ako sa Panginoon kung ano yung natanggap namin na blessings. Hindi man madaming pira, hindi man sobrang, di ba? Wala man tayong milyon-milyon, wala man tayong sobrang malaking income. As long as na happy yung mga bata, happy yung husband. And I will try my best to continue this process sa aking life dahil hindi talaga ako perfect. Sometimes, meron talaga akong down moments pero kinakayanan ko, ninalabanan ko. Sabi ko, mama, pagod na ako, ay mag-isip ng mga kung ano-ano. Alam niyo yung aking mama na grabe yan mag-advise sa akin pag ako'y nagiging ganito. Dapat wag mo isip. Tapos matingkas pag yun yung ulo ko. Oo, at least sometimes kasi meron talaga tayong kanang stress ba na mahirap pigilan. Kaya yan yung nangyayari sa akin. Hindi naman dahil nang mood lang ako, nag-moody lang ako sa walang reason. Hindi, may reason ako, pero hindi ko lahat pwedeng i-share dito sa social media. Wala akong problema kay Wayne, ha? Wala talaga akong problema sa aking asawa na kanang baka may babae, mga ganyan. Wala akong problema sa ganyan. Ano lang, some issues lang talaga na kanang hindi sa mag-asawa. Issue ko lang ito sa aking utak na nabuang ng utak, no? Ayan, magluto tayo ng inununan para maging happy. Maging happy yung Inday kay sobrang taba ko na baya. I'm so chubby. Sabi ni Wayne, my pregnant face daw. Nag-send ako ng litrato sa kanya. Sabi ko, honey, my face is so chubby. Sabi niya, it's normal dahil buntis daw ako.